Madalas maisip ni Cedric kung ang pagiging huli ba talaga ang ritmo ng buhay niya. Hindi dahil sa pagiging pasaway, hindi rin dahil sa malas, kundi marahil dahil kailangan siyang dumating ng eksakto sa tamang oras. Hindi maaga, hindi rin huli. Talagang sa tamang panahon lang. Ma'am, you look pretty, sabi ni Cedric. Napalingon agad si Isabel, ang kanyang ina. Talaga, Cedric? Salamat. Saka huwag kang masyadong mag-English. Mga Tagalog ang mga kaklase mo. Hindi sila sanay. Pasensya ka na. Sa public school lang kita kayang i-enroll. Ngumiti si Cedric ng banayad. Okay lang ma. Naiintindihan ko na wala tayong pera. At oo, susubukan ko magsalita sa Tagalog. Marunong naman ako at hindi lang sanay. Napangiti rin si Isabel. At gumamit ka ng po at opo. Lalo na sa matatanda. Nako, siguradong makukurot ka ng lola mo kapag nakalimot ka. 3 linggo na silang nakalipat mula sa dati nilang bahay. Nang magsimula pa lang ang pasukan. Kanina pa nanginginig ang kamay ng kanyang ina habang nagmamaneho. Pero wala na itong pasa. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may lipstick muli ang kanyang ina. Pula. Sa kanya, ang kulay na yon ay mukhang kalayaan. Mas gusto ni Cedric kapag nakapula si Isabel. Mas gusto niya kapag masaya ito. Ang tirahan nila ngayon ay bahay ng lola niya. Luma, masikip, at malayo sa laki ng bahay ng kanyang ama. Maingay ang mga kapitbahay, ngunit may sapat pa rin katahimikan. At higit sa lahat, nakakahinga siya. Nakakahinga ang ina niya. Hindi na rin sumisikip ang dibdib ni Cedric tuwing may pinto na biglang bumabangga. Pagdating nila sa ZHS, ang parehong paaralang pinagtapusan ng kanyang ina, naroon agad ang kabang humalo sa dibdib ni Cedric. Ibang-iba ito sa dati niyang eskwelahan. Wala ang malamig na aircon, ang malinis na pasilyo, at ang mga mamahaling upuan. Pero hindi siya nagreklamo. Ayaw niyang magdagdag pa ng bigat sa balikat ng kanyang ina. Isabel, ikaw na ba yan? Bati ng registrar. Tumango si Isabel sabay ngiti. Yes, ma'am. Ito po ang anak ko, si Cedric. Dito ko po sana siya gustong i-enroll. Pwede po kaya kahit late enrollee siya? May mga nangyari lang po kasi. Kaya kung kaya pa po, kahit 1 linggo na ang lumipas. Pwede pa ha. Introductions pa lang din naman ang ginagawa ng mga estudyante. Grade 9 ba? Tumango si Isabel. Habang nag-uusap ang dalawa, napatingin si Cedric sa labas. Doon niya nakita ang isang morenang dalaga na nakaupo sa bangko. Nakapulang v-neck shirt at puting pantalon. Ang buhok nito'y itim, mahaba hanggang bewang. Tuwid na parang ilang ulit sinuklay. Parang mabait, parang masunurin, parang tipo ng estudyanteng puro aral lang ang iniisip. Pero sa mga mata nito, nakasilip ang kasiyahan. Nag-angat ng tingin ang dalaga at saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang ngiti, walang iwas. Ngunit para kay Cedric, parang sinadya ang saglit na yon. Grade 9 student, section Catanduanes ang section mo. Wika ng registrar nang ibigay ang card. Si Ma'am Olga ang advisor mo, nasa Recom Building, 2nd floor. Hinatid siya ng ina hanggang labas. Kaya mo na siguro yan, anak. Tumango si Cedric. Kaya ko na ma. Niyakap pa siya ni Isabel bago tuluyang umalis. Mag-isa na, tinutunto niya ang classroom. Maliit ang silid, dikit-dikit ang mga upuan, at ang ilan ay sira na. Malayo sa kinagistang paaralan, ngunit para kay Cedric, sapat na yon. Sapagkat bawat sira, bawat ingay, bawat init ng silid ay tanda ng isang bagay. Malaya na sila mula sa ama niyang mapang-abuso. May bagong estudyante tayo, ani Ma'am Olga matapos kunin ng slip. Pasok ka na, hanap ka na lang ng upuan. Pagpasok niya, agad siyang tinabihan ng 2 babae. Putragiste, ang pogi ng transferee. Bulong ng isa na sadyang narinig ng lahat. Hi, ako si Sandra. Ikaw? Tanong ng babae habang nakangiti. Cedric T. Rioso. Sagot niya. Ako naman si Hershey.
Sabat ng kasama nito. Buti nag-transfer ka. Akala namin wala na kaming pogi dito. Ayun, crush ka nga raw nito. Hoy, ano ka ba Hershey? Singhal ni Sandra at tinakpan ng buhok ang mukha nito. Napangiti si Cedric. Maingay, maggulo, ngunit kakaibang ginhawa rin ang hatid ng ingay. Pagbalik ng advisor, may isa pang anunsyo. May isa pa tayong transferee. Napatingin si Cedric sa pinto. Nandoon muli ang dalagang nakapula. Shelo M. Reynoso, basa ng guro. Saglit na natigilan si Cedric. At saka binanggit ang kanya. Cedric T. Rioso? Nagkatawanan ang buong klase. Halos magkapareho ang pangalan nila, pati pa ang mga apelyido. Doon siya muling tiningnan ni Shelo. Walang ngiti, ngunit may bahagyang kislap sa mga mata. Cedric ang pangalan mo? Mahina nitong tanong. Shelo naman sa'yo. Na lang ang kulang, pareho na tayo ng apelyido. Sagot niya at bahagyang natawa. Nagsigawan at nangaasar ang mga kaklase nila. Ngunit hindi na yon pinansin pa ni Cedric. Dahil sa araw na yon, sa isang maliit, maingay at mainit na silid, naroon si Shelo sa tabi niya. Nakapula, tahimik ngunit matapang ang mga mata. At doon, naramdaman ni Cedric ang isang bagay. Isang bagay na parang simula. Isang bagay na balang araw ay tatawagin niyang pag-ibig. Ma, hindi mo na sana ako sinundo. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Anong tingin mo sa akin, kinder? Saad ni Cedric. Natawa si Isabel. Alam ko naman, pero first day mo ngayon, Cedric. Mamimili rin ako sa grocery para sa kailangan ko sa kantin. At hahanapan din kita ng uniform sa palengke kasi hindi pa matatapos agad yung pinatahi ko. Umupo si Cedric sa front seat. Mabuti na lang, akala niya kasi ay gagawin pa siyang batang kailangang ihatid sundo. Habang umaandar ang kotse, sumilip siya sa bintana. Nasilayan niya ang ilang kaklase niya na naglalakad papunta sa waiting area. Ang haharot, baka mabangga sila. Aniya. Mga sino? Tanong naman ng kanyang ina. Nginuso ni Cedric ang magkaibigang sina Sandra at Hershey. Mga kaklase ko yun, ma. Ang ingay nila kanina pa sa room. Napangiti si Isabel. Hindi ko sinasabing boring sa dati mong school, pero ngayong nandito ka, sigurado akong marami kang makikitang iba't ibang klase ng tao. Sana kayanin mong makapag-adjust. I think I can. So far, wala naman akong problema sa kanila. Tugon naman ni Cedric. Pero hindi lang ang dalawang yon ang nakita niya. Nandoon din si Shelo, naglalakad at hindi niya maintindihan kung bakit parang hindi ito mapalagay. Para bang hindi sigurado kung anong eskinita o daan ang dapat lusutan. Nang makalampas na ang sasakyan sa kumpol ng mga estudyante, bumilis na ang takbo ni Isabel. Pagdating nila sa palengke, bumili sila ng uniforme. Hindi sanay si Cedric mamili ng damit sa ganoong lugar. Pero tiyak niyang hindi yun big deal. Hindi naman siya maarte. Halika na anak, mamili na tayo. Masayang anyaya ng kanyang ina. Tumango si Cedric. Sa grocery, malamig at may tugtog na OPM. Mabilis kumilos si Isabel. Alam niyang marami pa silang kailangang asikasuhin. Plano nitong gawin na source of income ang maliit na kantin sa baba ng bahay ng lola niya. Pork belly o chicken thighs para sa hapunan natin? Tanong ni Isabel. Chicken, ma. Mas mura rin. Sagot ni Cedric. Galing! Tugon nito habang pinipili ang manok. Dati, hindi ka tumitingin sa presyo. Hindi naman tayo namimili ng ganito dati, di ba? May mga kasambahay na gumagawa nun para sa atin. Pero ma, gusto ko to. Tayong dalawa. Kahit budget lang, basta masaya ka, ayos lang. Nanatiling nakangiti si Isabel. At sa mga sandaling yon, ramdam ni Cedric na payapa ang mama niya. Yun lang talagang gusto niya, ang makita itong masaya. Pagkatapos ng lahat ng gabi ng pag-iyak nito, pagkatapos ng lahat ng hirap, nararapat lamang nang umiti ang nanay ni Cedric nang walang takot. Para kasi sa kanya, hindi lang ito basta ina. Isa itong babae na nagsakripisyo ng sobra para lang makatawid. Isang babae na nanatili kahit mas madaling umalis at sa huli ay lumaban at naging matapang. At may mga pangako siyang hindi siya magiging katulad ng kanyang ama.
Hindi siya sisigaw o mananakit ng taong mahal niya. Hindi niya hahayaan na ang galit niya ang maging sugat ng iba. Hindi ko akalaing mangyayari pa ito, wika ni Isabel habang may ngiti sa mga labi. Mas magaan sa pakiramdam, Cedric. Tahimik siyang tumulong sa pagtulak ng cart. Pagdaan nila sa dairy section, dumampot ito ng maliit na gatas. Kumusta na sa school? Tanong ni Isabel. Masikip, mainit, magulo, pero okay lang. Masaya rin naman. Mabilis na sagot ni Cedric. Napangiti ito. May nakakausap ka na? Opo, 2. Sina Sandra at Hershey. Yung tinuro ko sa'yo kanina maingay pero mabait. Wala pa akong close pero may nakakausap naman. Kita ang tuwa sa mga mata ng kanyang ina. Hindi ako karaniwang nananatili sa isang kaibigan lang. Dugtong ni Cedric. Madali para sa kanya ang makisama, pero bihira ang totoo at malalim ang koneksyon. Palaging mababaw lang ang samahan, ayaw niyang magbukas ng damdamin sa taong hindi niya gaanong kilala. Pagkatapos, binanggit niya. May katabi nga pala akong girl sa class. Shelo ang pangalan. Shelo? Halatang natutokso si Isabel. Maganda? May crush ka na agad? Napailing si Cedric. Hindi ako ganun kabilis magka-crush. Pero, oo, maganda siya. Tugon ng kanyang ina habang nakataas ang kilay. Anong Tumawa lang ito. Wala, napaghahalataan ka. Nagprotesta si Cedric pero sa huli ay ngumiti rin. Mas gusto niyang ganoon ang mama niya, nangaasar at masayahin kaysa malungkot at tulala. Pagkatapos ng grocery, dumaan sila sa ruta na malapit sa school. Doon, napansin ni Cedric ang isang pamilyar na figura. Wait dahan-dahan. Bakit Cedric? Tanong ni Isabel. Itinuro niya naman agad. Si Shelo, kaklase ko. Nandun siya Nakasalampak sa gilid si Shelo, halatang litong-lito at halos maiyak na. Agad huminto ang sasakyan sa utos ni Cedric. Shelo, anong ginagawa mo rito? Tawag niya mula sa bintana. Agad na nag-angat ng ulo si Shelo at sa nakita nitong pamilyar na mukha, parang nagbalik ang pag-asa. Cedric, naligaw ako. Hindi ko pa kabisado rito. Sumunod lang ako sa ibang estudyante pero hindi ko na alam ang daan. Nahihiya akong magtanong. Sakto lang ang pamasahe ko sa jeep, kaya hindi ako makasakay sa tricycle. Nakaramdam si Cedric ng bigat sa dibdib. 2 oras na mula nang matapos ang klase. Ibig sabihin, 2 oras nang naliligaw si Shelo. Nauna nang magsalita si Isabel at mahinahon ng tinig. Iha, sumakay ka na. Ihahatid ka na namin sa sakayan. Huwag ka nang mag-alala. Nag-aatubiliman, pumayag din si Shelo. Umupo ito sa likuran, mahigpit na hawak ang bag, at tila sinusubukan alalahanin ang mga dinadaanan. Bakas ang pagod sa mukha nito, parang nilamon at isinuka ng syudad. Pagdating sa sakayan, mahina ang boses nito. Salamat Cedric, salamat. Ngumiti si Cedric at tumango. Ingat ka, next time magtanong ka na lang. Nginitian din siya ni Shelo bago tuluyang sumakay ng jeep. Nang muling umandar ang kotse, ramdam ni Cedric ang tingin ng kanyang ina. What? Tanong niya. Siya ba yung Shelo na sinasabi mo? Ngisi ni Isabel. Wag na. Sagot niya at agad nag-iwas ng tingin. Nag-aalala ka talaga Cedric. Kantsaw nito. Classmate daw pero pinahinto mo ko na parang may rescue mission. Classmate ko lang siya, yun lang. Ngunit hindi tumigil ang tawa nito. Namumula ka anak. Umismid si Cedric. Imbento. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa niya crush si Shelo. Hindi pa, pero hindi rin niya maitatanggi. May kakaiba talagang nangyari ng araw na yon. Basta ang alam ni Cedric, hindi yon ang huling beses. Hindi lang simpleng kaklase ang dalaga. Sa mga lumipas na taon, parang naging normal na parte ng buhay niya si Shelo. Iba ang ritmo ng pampublikong paaralan para sa kanya. Mas maingay, mas magulo, at hindi kasing predictable ng international school kung saan siya dating pumapasok. Pero kahit ganon, natututo na siyang masanay at magustuhan ang buhay doon. Jay, sama ka sa amin mamaya sa kantin Wika ni Ralph, isa sa mga unang nakipagkaibigan sa kanya.
Sige. Sagot ni Cedric habang isinisilid ang notebook sa bag. Libre mo? Libre agad? Ikaw ang manlilibre. Tawas ng tawa at napailing pa. Napailing naman si Mark. Pag si Shelo nagyaya, go naman agad yung manlibre. Natigilan naman siya. Hindi dahil sa tukso, kundi dahil biglang sumulpot sa isip niya ang itsura ni Shelo. Nililibre niya ito kasi alam niyang hirap na hirap sa buhay. Pumapasok pa ng walang baon. Alam niya kasi na naging magkaibigan na sila at nasa iisang barkada. Iba kasi si Shelo. Nakangiti niyang sabi. Mabait yon kaya palagi kong nililibre. Hindi katulad nyo, mga walang hiya. Nagreklamo naman agad ang mga barkada niya. Parang ate ng barkada si Shelo kaya parang ito ang nag-aalaga sa lahat. At tanging siya ang nakakakita rito kaya gusto niyang siya naman ang mag-alaga kay Shelo kapag may pagkakataon. Napangiti si Mark. Huwag na tayong magtaka. May crush yang si Cedric kay Shelo. Crush niya ang top 1 natin eh. Gandang-ganda. Hindi na siya sumagot pero uminit ang tenga niya. Mabuti na lang at wala roon ang dalaga. Gayunpaman kapag tinatanong siya, hindi niya rin naman itinatanggi. Kaya malamang ay may ideya na ito. Group 3, kayo na, sabi ng English teacher nila. Tumayo si Shelo kasama ang grupo nito at inayos ang ponytail. Napangiti siya nang makitang maayos iyon. At nang magsimulang magsalita ang dalaga, para itong ibang tao dahil sa galing. Her topic is the importance of literacy and community development. Napangiti na rin si Cedric nang hindi namamalayan. Ganoon umikot ang high school life niya. Hanggang mag-senior high, pareho pa rin ang school kung saan sila pumapasok. Hindi man masyadong espesyal, pero mas madalas ang atensyon niya rito. Shelo, ikaw na naman ang top student this semester. Saad ng teacher nila sa General Mathematics. Perfect score gaya ng dati. Nagpalakpakan ang buong klase. Napangiti naman si Cedric at mas malakas ang palakpak. Thank you po, nahihiyang sambit ni Shelo. Sa tanghalian, nagtipon ng barkada sa nakasanayan nilang pwesto malapit sa kantin. Tumabi naman agad siya sa dalaga. Sanay na naman ang mga kaibigan niya. Cedric, kumain ka na ba? Biglang tanong ni Shelo. Hindi pa, sagot ni Cedric at mabilis na napangiti. Pero okay lang, di naman ako mamamatay sa gutom. Hindi pwede yon. Itinulak nito ang kalahati ng sandwich papunta sa kanya. Kumain ka na, palagi mo akong inililibre. May pera ko ngayon, kaya akong manlilibre sa'yo. May part-time na rin kasi ako sa milk tea shop, kaya baka may mga time na hindi na ako makakasama sa gala ng barkada. Kumagat naman si Cedric sa sandwich. Saan yung milk tea shop? Malapit sa kabilang school. Ang schedule ko kapag wala tayong pasok. Maliit lang ang kita pero okay na rin kaysa sa wala. Medyo hirap na rin kasi sina mama at papa na pag-aralin ako. Alam mo naman, marami akong kapatid. Malumanay nitong sagot bago kinuha ang soft drinks. Eto, makikiinom ka sa akin. Baka mauhaw ka. Parang kiniliti naman si Cedric habang tinititigan ng straw. Umiinom din doon ang dalaga. Iniisip niya pa lang na pareho sila ng iinuman. Parang indirect kiss na. Kaya ngiti-ngiti siya habang humihigo. Napatingin naman siya sa mga kabarkada nila na palihim siyang inaasar. Hindi niya rin naman kasi maitago ang kilig na nararamdaman. Mama, dadamihan ko po ang baon ko ah. Sabi ni Cedric habang maingat na naglalagay ng adobo sa lunchbox. Amoy na amoy niya ang bawang at toyo at kahit medyo oily, paborito niya yon. Sa tabi niya, nakatingin ang kanyang mama. Nakasandal sa mesa ng kusina habang hawak ang isang tuwalya. Bibigyan ko po si Shelo. Marami po kaming gagawin mamaya sa practice. Magugutom po yun, panigurado. Kita sa mga labi nito ang kakaibang ngiti. Sige, akala ko ba hindi mo crush? Parang dati lang, tinatanggi mo pang crush mo. Ngayon, palagi na lang laman ang kwento mo. Natawa ito habang umiiling. Hindi matatapos ang isang araw na hindi mo binabanggit si Shelo. Sa school, kung saan siya pumapasok, doon ka pa rin nag-enroll. Pero anak, pwede ka naman magkaroon ng girlfriend. Kailan ka ba manliligaw? Parang biglang kumirot ang tiyan ni Cedric. Sa isang banda, gusto niyang umamin. Oo, matagal niya ng crush si Shelo Reynoso. Pero sa kabilang banda, pakiramdam niya, mas ligtas pang itago. Hindi pa tamang oras,
Kaya napakagat siya ng labi, saka maingat na sinarado ang takip na lalagyan. Wala pa akong lakas ng loob umamin, ma. Sagot niya sa wakas. Saka na po kapag nakaamin na, dun po ako manliligaw. Napatingin ulit si Isabel habang nagtataas ng kilay. Saka, dugtong pa ni Cedric. ang focus po niya pag-aaral. Hindi po niya napapansin na crush ko siya. Ang manhid niya, ma. Humalakhak naman ito at hindi makapaniwala. Manhid? O baka ikaw lang ang hindi marunong magbigay ng malinaw na sign na gusto mo siya? Umupo ito sa tabi niya at marahang tinapik ang kanyang balikat. Anak, minsan hindi sapat ang pagiging mabait o supportive. Minsan kailangan din marinig ng babae na gusto mo siya. Kung hihintayin mo pa ng hihintayin, baka magawan ka. Napabuntong hininga si Cedric at inikot ang kutsara sa palad. Nakikita niya kung gaano kaseryoso si Cielo sa pag-aaral. Kung paanong lahat ng tingin ay nakatuon dito kapag tumayo na sa harapan. Ang lakas ng dating pero hindi intimidating at nakaka-inspire pa nga. Mama, hindi ganun kadali. Bulong niya. Pag nasa harap siya, hindi ko alam kung anong sasabihin. Parang lahat ng plano ko nabubura. Napapangiti na lang ako. O kaya, natatameme. Sabihin mo lang ang totoo, sagot ng mama niya na parang napakasimple lang na umamin. Yung totoo sa puso mo, hindi naman kailangan agad-agad. Pwede mo namang simulan sa maliliit na bagay hanggang sa maramdaman niya. Napatingin si Cedric sa baon niya, sa extra rice at ulam na nilagay niya para kay Cielo. Yun na nga siguro ang mga maliliit na bagay na ginagawa niya para iparamdam niya na gusto niya ito. Hindi niya kayang aminin sa harap ng dalaga, pero kaya niyang siguraduhin na hindi ito magugutom sa mahabang practice. Kasi ang totoo, kasama sa kanyang paghanga at pagkagusto ang concern na ipinapakita. Ma, hindi mo kasi alam. Biglang sabi ni Cedric at may halong tawa pero may kaba. Siya po ang tipo ng tao na hindi madaling lapitan. Hindi dahil suplada, kundi dahil parang lahat ng tao ay gusto siyang lapitan. At ako, natatabunan lang. Naging seryoso ang mukha ng mama niya sa dahan-dahang ngumiti. Kung ganon, mas lalo mong ipakita na hindi ka basta-bastang natatabunan. Hindi naman lagi sa pagiging pinakamatalino o pinakapogi. Minsan yung pagiging sincere, yun ang napapansin. Natahimik si Cedric. Hinayaan niyang lumubog sa isip niya ang mga sinabi ng ina. Sincere? Oo, siguro kaya niya yon. Hindi niya kayang makipagkompetensya sa mga honor student sa bawat exam. Hindi rin siya ang pinakamagaling mag-speech tulad ni Cielo. Pero kaya niyang maging totoo. Kaya niyang magpakita ng malasakit sa mga maliliit na paraan. Mama, sabi niya pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. Kung sakali pong gusto ko siyang ligawan balang araw, magiging okay lang po ba sa inyo? Anak, may disiplina at hindi napapabayaan ng pag-aaral. Bakit ang hindi? Ang mahalaga, marunong kang rumespeto at magmahal ng tapat. Hindi kita pipigilan. Napangiti si Cedric. Parang gumaan ang dibdib niya. Hindi pa yon ang oras para umamin. Alam niya yon. Pero kahit papaano, may lakas ng loob na siyang naramdaman. Habang inilalagay niya ang baon sa bag, dumaan sa kanyang isip ang imahe ng ngiti ni Cielo. Ngiting tipong walang arte at tila nagdadala ng kaligayahan sa lahat. At doon siya nakaramdam ng kakaibang pangako sa sarili, na kahit gaano pa kahirap, hahanap siya ng paraan para mapansin ni Cielo. Hindi ngayon, pero balang araw. Isang hapon, naiwan na lamang sina Cedric at Cielo sa maliit na kiosk sa gilid ng quadrangle. Kung saan sila nagpasya na tapusin ang group project. Ang mga kasama nila sa grupo ay nagpaalam na may gagawin pa raw, pero alam ni Cedric na pawang dahilan lang iyon. Ang daya nila, reklamo ni Cielo. Halos sumubsob siya sa mesa at kunwari pagod na pagod. Tayo na naman ang natira, mga pabigat talaga sa grupo. Napahinto si Cedric sa pag-aayos ng Manila paper at mabilis itong sinipat. Lagi naman ako nandito. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Ako palagi ang alalay mo. Oo, alalay kita kasi kapag pabigat ka rin, wala kang grades. Walang kaibigan-kaibigan dito. Biro pa ni Cielo.
Napailing si Cedric at natawa ng mahina. Maya-maya'y bumalik na ito sa pagsusulat ng notes gamit ang makapal na ballpen. Si Cedric naman, pumikit saglit bago kinuha ang colored marker na nakakalat sa mesa. Pakiramdam niya, may sariling mundo na sila sa kiosk. Wala nang ibang ingay kundi ang kaluskos ng papel, tunog ng marker na dumadampi sa maliit na Manila paper at paminsan-minsang pagtikhim ni Shelo. May mga sandali talaga na sobrang lakas ng tibok ng puso ni Cedric. Kapag nakatingin siya kay Shelo, pakiramdam niya, dapat na lang niyang sabihin ang lahat. Umami ng diretso, pero tuwing sinusubukan niyang buuin sa isip ang mga salita, naglalaho ang tapang niya. Lagi siyang nauuwi sa biro, sa mga komentong walang patutunguhan at sa mga simpleng ngiti. Mag-drawing ka na ng diagram, utos ni Shelo at inabot ang pulang marker. Neat ha, hindi pwedeng parang doodle lang. Wow! Sagot ni Cedric at nagkunwaring nagdrama. High expectation sa isang tulad kong hindi marunong mag-drawing. Cedric, arrows lang yan at mga kahon, hindi naman yan painting. Napailing siya pero tinanggap ang marker. Sinimulan niyang gumuhit ng mga arrow at rectangle sa gilid ng Manila paper. Sinubukan niyang gawing maayos at pantay. Si Shelo naman, mabilis na nagsusulat ng headings at paliwanag sa tabi ng mga guhit. Lumipas ang ilang minuto na tanging tunog na naman ang panulat at marker ang maririnig. Para kay Cedric, hindi masama ang katahimikan. Pero kapag si Shelo ang kasama niya, iba ang bigat nun. Hindi nakaka-awkward pero mabigat sa dibdib sa mga damdaming hindi niya kayang sabihin. Hoy, biglang bulong ni Shelo. Sagot ni Cedric at hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Maayos ka pala magsulat. Puna nito sabay bahagyang sumulyap sa diagram na ginagawa niya. Sana pala ikaw na lang palagi ang pinagsusulat ko sa Manila paper. Natigilan si Cedric. Parang gusto niyang umiti agad pero pinigilan niya. Sa halip, kunwari nagtaas siya ng kilay. See? Underestimate me pa more. Saka ang tagal na nating schoolmate, ngayon mo lang napansin ang penmanship ko. Hindi naman kagandahan at mas maganda pa rin ang sulat mo. Pero at least, hindi mukhang kinaykay ng manok. Natawa si Shelo, bahagya itong napayoko at napailing bago ipinagpatuloy ang pagsusulat. Napatingin si Cedric sa dalaga at biglang may kirot na dumaan sa dibdib niya. Pakiramdam niya tuloy, siya lang talaga ang may interes sa kanilang dalawa. Kung minsan, parang wala nang saysay na umasa. Lagi niyang sinasabi sa sarili na baka hindi na siya mapansin ni Shelo sa ganoong paraan. Pero bago tuluyang lumubog sa lungkot ang isip niya, nakita niya ang maliit na ngiti na gumuhit sa labi ni Shelo habang sumusulat. Parang simpleng reaksyon lang, hindi nakalaan para sa kanya pero sapat na yon. Para kay Cedric, sapat na para magliwanag ang buong araw niya. Tahimik siyang nagpatuloy sa pagguhit ng diagram. Pero sa loob niya, may mumunting apoy na muling nabuhay. Cedric, tawag ni Shelo makalipas ang ilang minuto. Tapos na tayo sa diagram. Pwede mo na tong i-outline para mas malinaw. Ikaw na rin ang maglagay ng kulay. Inabot nito ang kulay green na marker. Mas creative ka yata kaysa sa inaasahan ko. Napangiti si Cedric. Uy, thanks for the compliment. Lumalim ang hapon at halos sila na lang ang tao sa paligid ng kiosk. Ang init ng araw ay napalitan ng malamig na simoy ng hangin. Sa hindi kalayuan, naririnig pa ang hiyawan ng ilang estudyante sa court, pero para kay Cedric, parang sila lang ang naiwan sa mundo. Nang matapos nila ang project, maingat na itinupi ni Shelo ang Manila paper at ipinasok sa plastic folder. Ayun, tapos na rin. Salamat, Cedric. Walang anuman. Sagot niya at pilit kinokontrol ang tono para huwag maging masyadong masaya. At least, may silbi ako. At sa sandaling yon, kahit hindi pa niya kayang sabihin ang nararamdaman, sapat na ang simpleng pagkakaintindihan. Sapat na nararamdaman niyang may lugar siya sa mundo ni Shelo kahit gaano kaliit. Katulad ng payo ng kanyang mama, mas lalo niyang pinaramdam ang pagkagusto niya kay Shelo. Hindi lang siya nagpapapansin kapag nasa school, maging sa trabaho nito, sinisikap niyang maihatid sundo ang dalaga.
Tumunog ang malambot na chime nang pumasok si Cedric sa milk tea shop. Saglit siyang tumingin-tingin hanggang masumpungan ang pakay niya na si Shelo. Nilingon siya ng dalaga at tila nagulat. "Cedric, ano na namang ginagawa mo rito?" Pinilit niyang ngumiti at nagkunwaring kaswal. "Malapit lang ang court dito kung saan ako nagbabasketball. Naisip kong daanan ka na, hintayin ka at hihatid na pauwi." Bahagya itong ngumiti bago bumaling ulit sa ginagawa. At tinatay pang order ng isang customer. Dumiretso si Cedric sa isang sulok na upuan. Kunwaring nag-i-scroll sa cellphone habang palihim na sinusulyapan ang dalaga. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na sapat na yon, ang makasama lang si Shelo. Ang buhatin lang ang bag pauwi, ang mapatawa ang dalaga tuwing tinutokso niya ito kapag nagtitimpla ng milk tea. Makalipas ang ilang minuto, tahimik na ang shop. Dalawa na lang ang customer sa bandang bintana. Tinanggal ni Shelo ang apron at maayos na tiniklop iyon. "Alis na tayo?" Tanong nito habang papalapit. Agad tumayo si Cedric at inagawang tote bag nito. "Ako nang magdadala nitong bag mo." "Hindi na." Tinaas ni Shelo ang kilay at sinubukang agawin ang bag nito. Pero hindi niya naman hinayaan. "Sasanayin mo ako ng ganyan." Mahina siyang tumawa. "Ayos lang. Gusto ko rin naman ng ginagawa ko." Lumabas sila sa malamig na gabi. Mas tahimik na ang mga kalsada. Naglakad si Cedric sa tabi nito at nililiitan ng hakbang para sumabay sa dalaga. Napatigil lang siya nang tumigil si Shelo sa paglalakad. "Cedric." Humarap ito at seryoso siyang tiningnan. "Bakit ibang trato mo sa akin?" Halos tumalo ng puso niya sa sobrang lakas ng tibok. Yun ang unang beses na nagtanong ang dalaga. Nagpatuloy si Shelo at diretso ang tingin sa kanya. "Mabait ka naman sa lahat pero sa akin, sobra. Hinahatid mo ako tuwing pagtapos ang trabaho. Natatandaan mo ang mga maliliit na bagay na sinasabi ko. Binubuhat mo ang gamit ko kahit hindi kailangan. Lagi mo akong pinoprotektahan ng higit sa iba." "Bakit?" Mabilis siyang lumunok. "Shelo!" "Wag mong sabihing hindi mo alam." Putol nito at malamig ang tinig. "Hindi ako manhid, Cedric. Ramdam ko. Pinili ko lang baliwalain noon pero ngayon hindi ko na kaya. Kailangan kong malaman." Naghahabol siya ng hininga. Hindi yun dapat mangyari sa gabing yon. Plano niyang itago muna lahat, maghintay hanggang handa na siya. Hanggang sa tamang oras. Pero sa pagkakaharap kay Shelo, sinupil siya ng totoo at unti-unting bumibitak ang kanyang mga pader. Bumuntong hininga si Shelo at mas banayad ang tinig. "Kung wala lang yon, kung ganyan ka lang talaga, sige. Pero kung higit pa, tigilan mo na. Please?" Tumagos ang bawat salita sa kanya. Wala pa nga siyang sinasabi, pinapatigil na agad siya. Pero paano kung labis na umaayaw ang kanyang puso? Nadiin ang kanyang kamao sa hawak na tote bag nito at hindi makatingin ng diretsyo. "Hindi ko kaya." "Cedric," bulong ni Shelo at umiling. "Ayoko ng ganito." "Hindi ko kayang itigil ang espesyal na trato sa'yo." Diretsyong wika ni Cedric. "Dahil espesyal ka para sa akin." Nanlaki ang mga mata nito at natigilan. Halo-halo ang emosyon na nakita niya sa mga mata ni Shelo. Pero nahihirapan siyang alamin kung ano ang mga yon. Dahil pakiramdam niya, tila dinadaya lang siya sa mga gusto niyang makita. "Wala pa sa plano ko ang sabihin to." Pag-amin ni Cedric at malalim ang paghinga. "Pero dahil tinanong mo, gusto kita, Shelo. Higit pa sa kaibigan, higit pa sa dapat. Matagal ko nang sinusubukang pigilin kasi ayokong lumayo ka. Pero hindi ko na kayang magsinungaling." Mas lumapit pa si Cedric. "Gusto ko kung paano ka tumatawa sa bagay na ikaw lang ang nakaka-appreciate. Gusto ko kung paano ka nakikinig kahit natatabunan ako ng iba. Gusto ko kung paano kang umiti kahit pagod na pagod ka galing trabaho. Gusto ko lahat ng tungkol sa'yo, Shelo. At gusto kitang ligawan." Sandaling lumambot ang mga mata nito. Halos palungkot bago umiwas ng tingin. "Cedric." "Seryoso ako." Dagdag niya agad na para bang makakabawi at parang magkakaroon siya ng pag-asa kung bibilisan. Hindi ako nagbibiro. Wala pa akong nararamdaman na ganito. At nakakatakot pero gusto kong subukan kasama ka. Gusto kong sumugal sa damdamin na to. Kaso,
Parang tinusok ang puso niya nang umatras si Shelo. Hindi pwede. Para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ano? Hindi pwede na magkaroon ako ng relasyon sa'yo. Mariin ang titig nito at mariing umiling. Hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay. Wala nang iba. Ayokong magkaroon ng boyfriend. Hindi ako handa para dyan. Marami akong kailangang isipin. Napakagatlabi si Cedric. Naiintindihan niya naman. Alam niyang mas inaatupag nito ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pero kaya niya namang maghintay. Kaya ko maghintay. Liligawan kita, pero hindi naman kita mamadaliin. Gusto ko lang ipakita na gusto kita. At kapag handa ka na, baka sakaling may pag-asa. Umiling si Shelo. Pero liligawan mo pa rin ako at parang walang pinagkaiba yon. Pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Paano kung hindi ko kayang tanggapin yon? May bahid ng sakit ang boses niya. Pwede bang subukan mo muna bago ka tumanggi? Huminga siya ng malalim. Ayoko, kasi kahit sabihin mo pa sa akin na hindi ka aasa ka pa rin. Ayokong mangyari yon. Hindi ko gusto na magdulot sa'yo ng mas malalim pang sakit. Hindi mo ako kilala, marami ka pang hindi alam tungkol sa buhay ko. Hindi ako ang klase ng babae na iniisip mo. At kung magiging mapilit ka, putulin na lang natin kahit ang pagkakaibigan natin. Nangilid ang mga luha ni Cedric. Pinagmamasdan niya ang mga mata ng dalaga. Naghahanap ng kaunting pag-asa roon. Subalit desidido talaga ito na tanggihan siya. Tuluyan pa siyang puputulin sa buhay nito para lang hindi matuloy ang kanyang damdamin. Kumirot ang dibdib ni Cedric. Ganun na lang. Dahil ayaw mong maging boyfriend ako. Ang tanging natitira mong paraan ay burahin ako sa buhay mo. Bahagyang kumislot ang mukha ni Shelo sa tindi ng tinig niya. Pero wala siyang sagot na nakuha. Bakas ang guilt at sakit sa mukha nito, pero wala man lang itong ibinigay na paliwanag sa kanya. Shelo, basag ang boses niya at halos nagsusumamo. Hindi mahalaga kung gaano katagal. Hindi ko kailangan ng sagot agad. Basta, wag mo kong tuluyang itaboy. Pero sa halip na sumagot, inagaw lang nito mula sa kanyang tote bag at sa isang iglap, tumalikod ang dalaga. Shelo! Umalingaw-ngaw ang tawag niya sa tahimik na kalsada. Ngunit hindi na siya nilingon. Bumilis ang mga hakbang nito hanggang mawala sa kanto. At iniwan siya roon na parang wala lang. Yumuko siya at labis ang lungkot na nadarama. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang gagawin. Lalong lumamig ang hangin ng gabi, tila isang paalala ng bakanteng iniwan sa kanya. Nagmistulang malabo ang mga kalsada habang umuuwi si Cedric. Nang sa wakas ay makarating siya sa kanilang gate, hindi nagdala ng ginhawa ang tanawin ng bahay nila. Tahimik niyang inalis ang sapatos sa may pintuan, umaasang hindi mapapansin. Pero nandoon ang kanyang ina sa sala, nagtitiklop ng mga bagong labang damit. Kaagad itong napatingin sa kanya. Cedric, bati ni Isabel, ang late mo, hinatid mo pa si Shelo? Napilitan siyang ngumiti. Opo mama. Matagal siyang tinitigan ng kanyang ina, pero wala nang sinabi pa. Mabilis niyang tinahak ang hagdan at sabik ng ikulong ang sarili sa silid at hayaang lamunin ng katahimikan. Pero nang tinawag siya ni Isabel, kailangan niyang huminto. Bakit ma? Halika muna rito sandali. Malumanay ang tono nito, pero sapat ang bigat para hindi siya makatanggi. Lumapit siya, naupo sa sofa kaharap ng ina. Ayos lang po ako, mama. Palagi mong sinasabi yan. Mahina pero matatag na sagot ng mama niya. Kilala kita. Alam ko kung kailan ka may problema at alam ko kung kailan ka masaya. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin, anak. Lumalim ang katahimikan. Pinipigilan ni Cedric ang sarili na bumigay sa emosyon, pero lalo lang bumigat ang bigat sa dibdib. Hanggang sa bago niya mapigilan, isang luha ang dumulas sa kanyang pisngi. Dali-dali niya yung pinunasan, pero nahuli na siya ng inang si Isabel. Cedric, banayad ang tinig nito at puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Umiling siya. Wala ma'am, napuwing lang. Huwag mong sabihing wala. Kilala kita.
Inabot nito ang braso niya at marahang pinisil. Sabihin mo, Mama Moko, simula nang makaalis tayo sa poder ng papa mo, tayo na lang palagi ang magkakampi. Alam mo kahit ano'y pwede mong sabihin sa akin. Naninikip ang lalamunan niya. Gusto niyang itago para na rin sa kanyang pride. Pero parang sasabog na siya kung wala siyang mapagsasabihan. Nang magsalita siya, yon at garalgal na ang boses niya. Nireject niya ako, Mama. Si Shelo ayaw sa akin. Kumurap ang mama niya. Umamin ka na? Humugod siya ng pilit na hininga at tinakpan ng mga palad ang mukha. Sinabi ko ang nararamdaman ko. Tapos sabi niya hindi pwede. Kaibigan lang daw. Kapag ayaw ko daw at masyado akong mapilit, mas mabuti pang putulin daw namin ang koneksyon naming dalawa. Kaya kung masabi niya yun, para bang ayaw na ayaw niya sa akin. Naintindihan ko naman po na focus siya sa pag-aaral. Handa naman po ako maghintay. Pero isang sabi ko pa lang, ayaw niya na po. Parang kahit kaunti, pinaparamdam niya po sa akin na hindi niya ako magugustuhan. Sandali silang natahimik. Marahang hinagod ni Isabel ang braso niya at pinapakalma siya. Pasensya ka na anak, bulong nito. Mapait siyang natawa at nakatago pa rin ang mukha. Hindi ko nga po balak mag-confess. Dapat itatago ko lang. Pero tinanong niya kung bakit ibang trato ko sa kanya. Hindi ko na po kayang magsinungaling. Nasabi ko lahat at siya iniwan niya ako. Naramdaman niya po na parang nagpupumilit ako. Lalong lumambot ang mga mata ng kanyang ina. Hinila siya nito papalapit at marahang niyakap. Ang anak ko, umiiyak dahil broken-hearted. Mama naman. Tumawa naman ito. Bata ka pa. Hindi pa naman katapusan ng mundo. Gagaling ka rin sa pagtanggi niya sa'yo at darating ang taong mamahalin ka kung paano mo siya minahal. Umiling siya ng mariin. Ayokong iba, Ma. Si Shelo lang ang gusto ko. Alam ko, sagot ni Isabel. Pero minsan, kahit anong pilit natin ay hindi talaga nakalaan. Pakiramdam ko, hindi lang basta gusto. Garalgal na pag-amin ni Cedric. Kapag kasama ko po siya, iba po talaga sa lahat. Parang gumagaan ang mundo. Parang ligtas po ako. Natatakot akong baka hindi na ito basta crush lang. Paano kung higit pa? Paano kung siya na talaga? Hinaplos nito ang pisngi niya at pinunasan ng luha gamit ang hindalaki. Ganyan talaga ang unang pag-ibig. Lagi mong iisipin na siya na lang ang tanging pagmamahal na makikilala mo. Pero Cedric, maniwala ka. Mahabang buhay pa ang nasa harap mo. At ang sakit na yan, hindi yan habang buhay. Nilunok niya ang pait na nararamdaman. Paano kung ayoko mawala to? Parang kapag kinalimutan ko po siya, parang may isang magandang bagay sa akin na mawawala. Napabuntong hininga ang nanay niya at muli siyang niyakap ng mahigpit. Hindi mo kailangang kalimutan agad. Damhin mo muna. Umiyak ka kung kailangan. Hindi agad nabubura ang pag-ibig, pero darating ang araw, handa na ulit ang puso mo. At pagdating ng oras na yon, mas matibay ka na dahil sa mga pinagdaanan mo. Ang sakit lang, Ma. Alam ko anak, bulong ni Isabel. Nasasaktan ka kasi nagmahal ka ng totoo. Baka nga pagmamahal na yon, hindi siya masasaktan kung hindi niya labis na inibig si Shelo. Salamat po, Ma. Mahina niyang sabi. Wala kang dapat ipagpasalamat. Nandito lang ako palagi, Cedric. Mabuti at sa akin ka nagsasabi kapag may problema ka. Pag-akyat niya sa kwarto, alam niyang mahaba pa ang gabing haharapin niya. Pero sa ngayon, dadamdamin niya muna ang sakit hanggang sa maging okay siya ulit at kayang itago muli ang damdaming mayroon siya para kay Shelo. Pagkatapos ng pag-aming yon, ramdam na ramdam niya ang pag-iwas ni Shelo. Hindi na rin ito gaanong sumasama sa barkada. Palagi na lang itong dinadahilan na abala. Wala rin namang nakakapansin na nag-iiwasan silang dalawa. Walang pinagsabihan si Cedric na umami na siya ng nararamdaman para kay Shelo. Gayunpaman, kahit ganoon ang nangyayari sa ugnayan nila, hindi niya pa rin mapigilan na mag-alala at pansinin ito palagi. Gusto niyang updated pa rin siya sa mga ginagawa nito. Parang may nagwawala sa kalooban niya kapag naiisip niyang mawawala na siya sa landas ng dalaga. Malamig ang simoy ng hangin nang dumating ang Disyembre.
May magaganap na Christmas party sa kanilang magkakaklase, kaya nagpaplano na. "Cedric, bunot na!" Bulalas ng isa niyang kaklase. Nagkunwaring walang pakialam si Cedric habang hinahalo ang mga papel sa kahon. Pero malakas ang kabog ng dibdib niya nang siya na ang bumunot. Binuklat niyang papel at muntik na siyang hindi makahinga. Shelo? Napakurap siya, saka muling tinitigan ang pangalan para makasiguro na hindi siya namamalikmata. Tumindi ang tibok ng puso niya at umapaw ang tuwa sa dibdib. Agad siyang napangiti. Bakit ganyan ang ngiti mo? Tukso ni Mark sabay tulak sa siko niya. Wala. Mabilis na sagot ni Cedric pero halata sa mukha niya ang tuwa. Mula noon, yun na lamang ang inisip niya. Pinagkasunduan ng klase na magsulat ng wish list para hindi mahirapan ang lahat. Nakita niyang anything but personalize ang gustong gift ng dalaga. Praktikal ang hiningi ng iba. Planner, tumbler, medyas. Pero kakaiba ang kay Shelo. Gusto nito ng may pagka-personalized at pagka-thoughtful ang simbolo ng regalo. Kinagabihan, nakaupo si Cedric sa kwarto habang nag-iisip ng ideya. Ayaw niyang bumili lang ng basta. Gusto niya ng galing sa puso. Nahuli siya ng nanay niyang nakatitig sa mga crochet tutorial sa online. "Crochet?" Tanong ng kanyang ina habang tumatawa. Nagkibit balikat si Cedric at medyo nahihiya. Gusto niya personalized. Gusto ko ng espesyal. Ngumiti naman si Isabel. "Sige, tuturuan kita. Marunong ako niyan. Hindi ka nagtatanong sa akin." Kaya naman, paunti-unti, binuo niya ang isang pares ng top at headband na alam niyang bagay sa dalaga. Bawat tahi may kasamang lihim niyang damdamin. Ang paghanga, ang pananabik, at ang tahimik na pangakong kahit hindi siya ang piliin ni Shelo, may maibibigay siya na magpapangiti rito. Ang munita ko ay... Saglit siyang tumigil at diretso ang tingin sa dalaga. Nang sumapit ang Christmas party nila. Si Shelo ang munita ko. Nagkagulo ang grupo. Uy! Cedric at Shelo! Pilit pinigil ni Cedric ang pamumula habang lumalapit. Inabot niya ang regalo rito. Nanlaki ang mata ni Shelo at bahagyang napanganga. "Ikaw palang nakabunot sa akin?" Mahina nitong bulong. Ako nga. Sagot niya kahit medyo kinakabahan. Merry Christmas. Ako ang gumawa niyan kasi sabi mo gusto mo ng personalized. Maingat na binuksan ni Shelo ang paper bag. Nang lumabas ang crochet top at headband ay bahagya itong natigilan. "Cedric, ikaw ang gumawa nito?" Tumango siya at medyo nahihiya na. Ikaw lang ang merong ganyan. Sandali para silang dalawa lang ang naroon. At nang umiti si Shelo, lahat ng puyat at sugat sa daliri ay biglang naging sulit. Tila nawala na ang bigat ng nangyaring sagutan sa kanilang dalawa. "Ang ganda," sabi niya at lumapad ang ngiti. "Salamat." Parang lilipad si Cedric sa sobrang saya. Naudlot sa kanya ang ingay ng paligid. Sa sandaling yon, sapat na ang ngiting iyon. Maya-maya, halos maubos na ang pagkain at mahina na lang ang tugtog mula sa speaker. Nakita ni Cedric si Shelo sa tabi ng bintana. Dahan-dahan siyang lumapit. "Sakto ba sa style mo?" Tanong niya at pilit na naging kaswal. Lumingon si Shelo habang kumikislap ang mga mata. "Cedric, salamat ulit. Nagandahan ako. Isusuot ko to." Uminit ang dibdib niya, pero kasabay nun, bumalik ang alaala. Ang pagtanggi nito sa kanya, ilang linggo nang nakalipas. Gusto sana niyang magsabi ulit, ipaalala na hindi nawala ang nararamdaman niya, pero pinigilan niya lamang ang kanyang sarili. Kaya't pinilit niyang umiti. Ganito naman ang mga kaibigan, di ba? Nagbibigay ng thoughtful gifts. May kumislap sa mga mata ni Shelo. "Tama, friends." Parang punyal ang salitang yon, pero nilunok ni Cedric ang sakit. Kung pagkakaibigan ang kaya mong ibigay, tatanggapin ko. Mas pipiliin ko na lang yon kesa wala. Bahagyang bumuka ang labi ni Shelo, tila may nais pang sabihin. Pero sa huli, mahina lang itong bumulong ng, "Salamat, Cedric." Pagka-uwi, labis ang saya niyang nararamdaman. Kahit na matagal na silang hindi nagkikita dahil sa bakasyon, parang dala-dala niyan hanggang next year ang kilig na nadarama.
Mas lalo pa siyang kinilig nang makitang suot ni Cielo ang regalo niya noong bagong taon. Nakita niya kasi sa mga naipost nitong pictures kasama ang mga kapatid at magulang. Ngiti-ngiti ka na naman dyan. Akala ko ba kakalimutan mo na si Cielo? Tanong ng mama niya. Napangiti pa lalo si Cedric. Mahirap ngang kalimutan, ma. Basta bahala na. Kung masasaktan, di masaktan. Sabi mo nga po, bata pa ako. Sa tingin ko naman, marami pa po akong panahon para baguhin ang isipan niya. Maya-maya'y bumaba na rin naman sila. May ilang kaanak silang kasama sa pagse-celebrate ng New Year. Pero lahat yon galing sa mother side. Okay sa kanya ang mga ganoong reunion. Naiinis lang siya kapag topic ang nanay niya at ang mga desisyon nito sa buhay. Hay nako, Isabel, kung yung si Arnold ang pinakasalan mo, hindi sana ganyan ang buhay mo ngayon. Wala ibang pinili mo. Naging punching bag ka lang. Hindi ka pa nakatapos sa pag-aaral kaya, nako, hanggang dyan ka na lang. Sabi ng isang lola tiya ni Cedric. Sumagot naman ang nanay niya na dati ay payuku-yuku lang. Hindi ko na naman po pinagsisisihan kasi nasa akin naman po ang anak ko. Malas po ako sa mga naging desisyon ko pero hindi po sa anak ko. Sa kanya po ako swerte. Kaya naman, iniwan niya na ang nanay niya roon. Alam niyang kaya na ng kanyang mama na mangbara ng mga kamag-anak nila na masyadong pakialamero at pakialamera. Doon na lang tumambay si Cedric kasama ang mga pinsan niyang kasing edad niya. Umalingasaw ang amoy ng lechon at inihaw na isda sa bukas na pavilion. Humahalo sa ingay ng kwentuhan at tawanan ng malaking pamilya ni Cedric. Umupo si Cedric sa isang mahabang mesa. Nagiinuman ang mga pinsan niya kaya sumama na siya roon. Hoy, Cedric! Tawag ni Maribel, isa sa mga nakatatandang pinsan niya at may malisyosong ngiti. Ikaw naman, may girlfriend ka na ba? Kanina pa kami nagsasagutan tungkol sa love life. Ikaw, tikom ang bibig. Sabay-sabay na lumingon ang lahat sa kanya. Ramdam ni Cedric ang init na gumapang sa leeg niya. Pero pinilit niyang tumawa. Wala pa. Wala pa? Ulit ni Ryan. No girlfriend since birth ka, no? Wala ka man lang nililigawan. Di ka na bumabata. Excuse me. Balik ni Cedric habang nakangisi. 18 pa lang ako. Hindi ako nagmamadali. Wala akong girlfriend pero may espesyal na tao para sa akin. Gusto ko siyang ligawan kaso rejected. Oh! Sabay-sabay na hiyaw ng kanyang mga pinsan. Pinalo siya sa balikat ni Ryan. Special someone daw, oh. Spill, Cedric. Sino siya? Tumawa si Cedric. Huwag niyo nang alamin. Hindi ganun kasimple ang sa amin. Masyadong complicated. Bakit naman? Tanong pa ng pinsan niyang babae. Dahil, dahan-dahan niyang sagot. Hindi pa siya handa. Sa totoo lang, ilang beses na rin niya akong tinanggihan at naiintindihan ko naman. Tahimik saglit ang mesa. Maya-maya'y sumabog ang halakhak at asaran. Napailing na lang siya at uminom ng alak. Aray, tili ni Maribel. Si Cedric pala, certified yearner. Hopeless romantic. Imagine, tinanggihan na pero go pa rin. Napabuntong hininga si Cedric pero walang mali siya ang tukso ng mga ito. Karaniwang biro lang naman yon ng magkakapatid at magpipinsan. Pilit siyang umiti kahit sa dibdib niya ay kumikirot ang bigat. Kung alam lang ng mga ito kung gaano kakomplikado ang lahat kay Cielo. So what, Cedric? Tanong ulit ni Maribel habang humahagik-hik. Hanggang kailan ka maghihintay sa kanya? As long as it takes. Sagot niya naman. Kahit kaunting pag-asang sumusungaw lang, kakapitan ko na yon. Pumutok ulit ang tawanan at nakisabay na rin si Cedric sa pagkakataong yon. Ngunit hindi nagtagal, lumipat ang usapan na yon kay Anthony. Ang pinsan nilang nakaupo sa dulo na tahimik lang mula kanina. Galing pa ito sa probinsya, kaya ilan lang sa kanila ang kaklose nito. Dahan-dahan lang nitong iniinom ang beer at nakayuko ang tingin. Tinulak ni Ryan ang binata gamit ang siko. Ikaw naman, Anthony. Kumusta ang love life? May bago? Umigting ang panga ni Anthony. Wala eh. Natahimik bigla ang grupo at ramdam ang tensyon. Napatingin si Cedric, muling naalala ang mga bulong-bulungan ilang taon nang nakaraan. Ang iskandalong umuga sa pamilya ng mga ito.
13 anyos pa lang noon si Anthony nang mabuntis ang isang babae mula sa probinsya. Kumibot si Maribel bago nagtanong, Nasaan na yung babae, tsaka yung anak ninyo? Humugot ng malalim na hininga si Anthony. Umalis sila sa probinsya. Bumigat ang hangin at naglaho ang kasiyahan kanina. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang tanong ni Liza. Hindi ako pinayagan ng mga magulang ko na panindigan siya. Pag-amin ni Anthony. Sabi nila pamilyadong abusado raw sila. Laging nanghihiram ng pera, may utang pa sa mga magulang ko at sa tindahan namin. Mas mabuti raw na putulin ang ugnayan ko sa kanya. Saka aminado ako, takot at medyo isip bata pa ako nun. Kita ni Cedric ang sakit sa mga mata nito kahit pinipilit itago sa seryosong mukha. So, hinayaan mo na lang? Singit ni Ryan at may halong pagkadismaya. Sana, tinaanan mo. Napakuyom ang kamao ni Anthony. Mga bata pa kami nun. Saan kami pupunta? Hindi ko siya kayang ipaglaban nun. 18 na rin ako noon at 13 lang siya. Natatakot ang mga magulang ko na mabaliktad ako. Gusto ko siyang ipaglaban. Gusto kong panagutan ang anak namin. Pero wala akong magawa. Wala akong pera. Wala akong maipapakain. At yung mga magulang ko, ipinagbawal nila. Pero kapag nakapagtapos ako, kapag kumikita na ako, hahanapin ko siya. Hahanapin ko si Sesher at liligawan ko ulit. At pananagutan ko ang anak namin. Oh, sakto pala. Pwede mo na siyang panagutan kung ganun. Pag-graduate ka na, di ba? Nakangiting sabi ni Ryan. Tumangon naman si Anthony. Kaya nga, hinahanap ko na. Kapag nagkaayos kami, papakilala ko siya sa inyo at ang anak namin. Baka ikasal din ako agad. Duwag ako nun. Hinayaan kong diktahan ako ng takot ng mga magulang ko. Galit din sa akin yung si Sesher. Pero alam ko na hindi yun ang katapusan ng kwento namin. Walang nagugustuhan si Cedric sa mga narinig. 5 taon ang agwat niya kay Anthony pero wala siyang pakialam. Hindi niya lubos maunawaan na papatulan nito ang isang 13 anyos lang. 18 na ito ng mga panahong yon at pakiramdam niya na kurap ang pagka-inosente ng naging girlfriend nito. Gayunpaman, wala si Cedric sa lugar para manghusga. Hindi niya naman kilala ang naging girlfriend nito. Hindi niya naman alam ang buong kwento, kaya pinili niya nalang manahimik. Sinabi ni Cedric sa sarili na ayos lang siya. Ayos lang sa pagiging magkaibigan. Ayos lang na nasa gilid siya habang niningitian siya ni Shelo tulad ng pagngiti nito sa lahat. Nangako siya na anuman ang bahagi ng buhay na ibigay ni Shelo sa kanya, kahit maliit pa yon, labis niya ng pahahalagahan. At sa karamihan ng araw, kaya naman niya. Pero may paraan ng buhay para subukin ang mga damdaming pinipigilan nila. Nangyari yon isang hapon pagkatapos ng klase. Nagsisiksik siya ng gamit sa bag nang lumapit si Ella, isa sa kanilang kaklase at hindi ito mapakali. Cedric, pwede ba kitang makausap? Tanong nito. Napatingin siya at nagulat dito. Sige, ano yun? Sa labas tayo. Ayoko kasing marinig ng ibang sasabihin ko. Mabilis nitong sagot at namumula na ang pisngi. Mas tahimik ang pasilyo at may iilang estudyante na lang. Nakasandal si Cedric sa pader at naghihintay. Mahigpit ang hawak ni Ella sa notebook at umiwas ng tingin. Gusto kita, Cedric, biglang sabi ni Ella. Nanlaki ang mga mata niya. Gusto mo ko? Oo, kinagat nito ang labi, saka nagmamadaling nagpatuloy bago pa siya makasagot. Mabait ka, masipag at basta gusto kita. Gusto ko lang malaman mo. Sandali siyang natigilan. Hindi niya inasahan yon, lalo na mula kay Ella. Napakamot siya sa batok at pilit naghahanap ng tamang salita. Ella, napabuntong hininga siya at tiningnan ang umaasang mata nito. Salamat, malaking bagay yon. Pero hindi ko kayang suklian. Bahagyang nagbago ang ngiti ni Ella. Pasensya na. Agad niyang dagdag. Maganda ka at madali ka namang magustuhan. Promise. Pero hindi doon ang puso ko ngayon. Saka may iba na akong gusto. Tumango si Ella at pilit ngumiti. Naiintindihan ko. Salamat sa pagiging tapat sa akin. Akala ni Cedric tapos na roon. Pero nagkamali siya. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na si Ella ang nasa paligid niya.
Nagtatabi pa ng upuan para sa kanya. Nagdadala ng merienda at sobra ang tawa sa mga biro niya. Tinutokso siya ng mga kaibigan dito pero umiling lang si Cedric. Maingat na tinatanggihan ang alok ni Ella nang hindi makakasakit. Nalaman din tuloy ng klase na crush siya ni Ella. Ayaw na niyang masaktan pa ito nang higit sa nangyari. Pero nakakadistract din dahil may mga matang hindi niya alam kung bakit nakakakita siya ng lungkot. Marami siyang napapansin kakaiba kay Cielo. Parang iba si Cielo, mas tahimik kapag siya ang kasama. Kapag umuupo si Ella sa tabi niya tuwing tanghalian, bahagyang nawawala ang ngiti ni Cielo. Kapag inaalok siya ni Ella ng notes, may ibubulong si Cielo at tatalikod. Noong una, inakala niyang guni-guni lang, pero paulit-ulit na nangyayari. Isang hapon, habang group work, sumilip si Ella sa balikat niya para tingnan ang sagot. Nagpasalamat si Cedric, pero agad na napansin ang mukha ni Cielo sa tapat. Nakakunot ang noo nito, mariing nakadikit ang labi at halos mabutas ang papel sa bilis ng pagsusulat. Napakiling si Cedric at na-curious. Nagagalit ba si Cielo? Sa kanya, kay Ella, sa kanilang dalawa? At sa ideyang yon, may kumislot na kakaibang kuryente sa dibdib ni Cedric. Pagkatapos ng klase, naglakad silang dalawa palabas. Sinabayan kasi siya ni Cielo. Okay ka lang? Maingat niyang tanong. Sinulyapan siya nito. Bakit hindi ako magiging okay? Nag-atubili si Cedric. Parang iba ka kanina. Saka nitong mga nakarang araw. Okay lang ako. Malamig nitong sagot at nakatingin lang sa unahan. Hindi kumbinsido si Cedric kaya't bahagya siyang umisi. Sigurado ka? Parang ang gusto mo nang butasin ang notebook ko ng ballpen nung sumilip si Ella. Mabilis siyang tiningnan ni Cielo at nanlaki ang mga mata. Ha? Hindi ah. Napatawa siya, tuwang-tuwa sa reaksyon ng dalaga. Relax, biro lang. Napairap si Cielo at binilisan ang lakad. Guni-guni mo lang yon. Pero nakita niya ang pamumula ng pisngi nito, ang pagiging matalim ng tono. At dahil doon, bumilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam ni Cedric, nagsiselo si Cielo. Parang sumiklab ang apoy na pilit niyang kinokontrol. Ayaw niyang mag-assume pero hindi niya mapigilan ang siglang sumisirit sa loob niya. Nagpatuloy ang ganoong pattern sa mga sumunod na araw. Si Ella laging naroon, masigasig at palaging naghahanap ng pagkakataon. At si Cedric nananatiling magalang pero maingat na lumalayo. Pero sa bawat sandali, hindi nagkukulang si Cielo na magbago ng timpla. Sa recess, ngumisi si Mark. Bro, ibang tama sa'yo nung Ella. Huwag niyo nang tuksohin. Iritadong sagot ni Cedric. Kaya lalong umaasa eh. Si Ella, seryoso yun. Hindi bibitaw agad. Ang taas ng fighting spirit eh. Biro pa ni Mark. Pero hindi niya na yun pinansin. Tumawid ang tingin ni Cedric kay Cielo na abala sa pagtatap ng daliri sa mesa habang kausap ni Ella. Nang mahuli niya ang mata ni Cielo, mabilis itong umiwas. Napangiti naman si Cedric. Isang araw, magkasabay ulit silang umuwi ni Cielo. Hindi naman mismong sa bahay ang hatid niya rito, pero sabay sila sa sakayan. Mabigat ang aura sa pagitan nila. Sa huli, nagpa siya si Cedric na magsimula ng usapan. Cielo, panimula niya. Ano? Taas kiling nitong sagot. Hindi mo gusto na laging nasa tabi ko si Ella, di ba? Halos matisod ito. Ano? Wala naman akong sinabi ah. Hindi ko ini-imagine. Cedric, tigilan mo yung ngiti mo. Nakakainis. Tuloy-tuloy lang ang ngiti niya. Ang cute mo kasi kapag nagsiselos. Hindi ako nagsiselos. Napairap si Cielo at inunahan siya ng lakad. Pero nakasunod lang si Cedric. Magaan ang hakbang niya na parang may kakaibang kasiyahang sumibol sa dibdib niya. Alam niyang delikado ang umasa. Isang beses na siyang tinanggihan. Sinabi niya sa sarili na pagkakaibigan lang ang tatanggapin niya. Pero nang gabing yon, hindi niya mapigilang isipin. Paano kung hindi doon nagtatapos ang kwento nila? Ilang linggo niya nang tinitiis na hindi diretsuhin si Cielo. Kita niya naman kasi ang matatalim na tingin nito tuwing malapit si Ella. Ang bigla ang lamig ng boses kapag may ibang babaeng nang-aasar sa kanya. Lagi naman itong tinatanggi, laging nagkakaila.
Pero hindi niya na kayang kimkimin. Kailangan niya nang marinig ang totoo. Pagkatapos ng klase, doon na nagdesisyon si Cedric. Ubus na ang mga estudyante sa loob. Sila na lang ang naiwan. Maayos na pinapak ni Shelo ang mga gamit. Halatang iniiwasan ang tingin niya, pero nakatayo si Cedric sa may pinto at hindi ito pinalalabas. Shelo, Seryoso niyang tawag dito. Ano na naman, Cedric? Sumagot naman siya agad. kailangan nating mag-usap. Napabuntong hininga siya at isinabit ang bag sa balikat. Cedric, pagod na ako. Pwede bang bukas na lang? Hindi pwede. Tumingin si Shelo at may bakas ng inis sa mga mata. Tungkol saan? Tungkol sa'yo. Tungkol sa ikinikilos mo. Huwag ka nang magpanggap na walang alam. Lumapit si Cedric at bumibilis ang tibok ng puso. Nagagalit ka tuwing kasama ko sa Ella. Tinititigan mo siya na parang may kasalanan siya. Iniiwasan mo ako kapag kinakausap ko siya. Huwag mo nang itanggi. Napairap si Shelo pero mahigpit na nakahawak ang kamay sa strap ng bag. Imahinasyon mo lang yan. Hindi. Balik ni Cedric. Selos ka. Alam kong selos yung nakikita ko sa mga kilos mo. Nanlaki ang mga mata nito. Ano? Hindi. Bakit naman ako? Dahil mahal mo rin ako. Malakas niyang putol at nanginginig ang boses sa emosyon. Aminin mo na lang. Mahal mo ako. Ramdam ko. Hindi ako maglalakas ng loob ng ganito kung hindi ko nararamdaman na mahal mo rin ako. Aminin mo na lang dahil hindi ka naman pwedeng magselos nang hindi mo ako mahal, hindi ba? Umawang ang bibig ni Shelo. Cedric, tigilan mo to. Hindi. Halos mabasag ang tinig niya. Nagpakatotoo ako nun. Sinabi kong mahal kita at tinanggihan mo ako. Tinanggap ko yun. Sinabi ko sa sarili ko na sapat na ang pagkakaibigan. Pero ganito ka. Parang nasasaktan ka kapag may iba sa tabi ko. Kung wala kang nararamdaman. Bakit, Shelo? Bakit hindi mo matanggap? Ilang beses ko bang sasabihin na guni-guni mo lang? Sigaw nito at nanginginig na rin ang boses. Kung totoo yung sinasabi mo. Hamon ni Cedric, humakbang palapit at mabilis ang hininga. Tingnan mo ako sa mata at sabihin mong hindi mo ako mahal. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Nanginginig ang labi ni Shelo at hindi mapakali. Pilit itong nagsalita pero tila natuyo ang lalamunan. Hanggang sa pumatak ang luha at malakas itong sumigaw. Oo, mahal kita. Parang kidlat na tumama sa dibdib ni Cedric ang mga salitang yon. Tumalo ng puso niya at nilamon ng tuwat ginhawa. Pero ang itsura ni Shelo, umiiyak, galit at tila sugatan ang labis na hindi niya maintindihan. Pero hindi tayo pwedeng magkasama. Bulalas nito at napapikit. Naninikip ang dibdib ni Cedric. Bakit hindi? Kung mahal mo ako, dapat... Dahil madidismaya ka lang. Sigaw ni Shelo at tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Napakuyom ng mga kamao si Cedric. Hindi ako magsisisi. Hindi mo ba naiintindihan? Kahit ano pa, gusto kitang makasama. Gusto kita. Gustong gusto. Mamahalin kita. Alam kong mga bata pa tayo. Pero ngayon ko lang naramdaman to. Kaya kung ano ang mga sinasabi ko, seryoso ako ron. Umiling si Shelo. Hindi mo ako kilala, Cedric. Hindi mo alam kung sino talaga ako. Bakas ang desperasyon sa mga mata niya. Kaya nga humihingi ako ng pagkakataon sa'yo. Gusto kitang mas kilalanin pa. Oo, ilang taon na tayong schoolmate pero kaunti pa lang ang alam ko sa'yo. Halos matigil ang paghinga nito habang nanginginig ang buong katawan. Matagal itong tumitig kay Cedric. Parang pinipili kung tatahimik ba o magsasalita. Hanggang sa lumabas sa bibig ng dalaga ang mga salitang bumasag sa lahat. May anak ako, Cedric. Parang natigil ang mundo. Kumabog ang dibdib ni Cedric at nanlaki ang mga mata. Ano? Tumulo ang mga luha ni Shelo. Bago kami lumipat dito, buntis na ako. 4 na taon na siya. Nabuntis ako nung 13 anyos pa lang ako. At mula nun, kasama ng papa at ng mga kapatid ko, pinalaki ko na siya. Parang umiikot ang mundo ni Cedric. Namutla siya at natulala. Ni sa panaginip, hindi niya naisip na magkakaroon ito ng anak at sa murang edad pa talaga. Nagpatuloy si Shelo at tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Kaya hindi tayo pwede. Hindi na ako malinis, Cedric. Hindi ako yung babaeng iniisip mo.
Isa akong batang ina. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal na inaalok mo. Marami akong priority sa buhay. Nabigyan pa ako ng chance makapag-aral nang bahagyang umayos ang buhay namin. Nang makauwi ang papa ko, nang sumama na sa kabit si mama, inayos ko pang buhay kong sira-sira. Kaya alam ko kahit mahal kita, wasak na wasak pa rin ang pagkatao ko. Natuyo ang lalamunan ni Cedric. Gusto niyang magsalita ng kahit ano, pero sobra talaga siyang nagulat. Tumigas ang ekspresyon ni Cielo kahit nangingilid ang luha. Kita mo? Iba ng tingin mo sa akin. Hindi naman sa ganun. Nagulat lang talaga ako. Estudyante pa lang tayo. Ni wala pang napapatunayan sa buhay. Pero kung working adults man, mahirap pa rin na ako ang piliin mo. Maraming better kaysa sa akin. Pagsisisihan mo lang, Cedric. Kapag pinili mo ko, pinili mo rin ang magulong buhay na meron ako. At darating ang araw, kamumuhian mo ko. Pagkatapos nitong sabihin ang mga salitang yon, mabilis na tumalikod si Cielo sa kanya. Cielo, hintay! Habol ni Cedric pero hindi na ito lumingon. Iniwan na lang siya nitong mag-isa, naguguluhan at bingi sa alingaw ng revelasyon nito. Umulit-ulit sa isip niya ang mga salitang yon. May anak na si Cielo. Bumagsak siya sa pinakamalapit na upuan, nanginginig ang mga kamay habang kumakapit sa gilid ng mesa. Nakuha na niya ang katotohanang matagal niya nang hinihintay. Oo, mahal niya si Cielo, pero binasag din ito ang mundo niya sa isang lihim na kailanman ay hindi niya naisip. Pagkatapos noon, mas naging matindi ang iwasan nilang dalawa. Para bang hindi nila alam pareho kung paano haharapin ang katotohanan iyon. Gayunpaman, walang kahit na sinong pinagsabihan si Cedric. Sekreto yun ni Cielo na hindi alam ng lahat. Pero kung may sinabihan man siya, walang iba yon kundi ang kanyang ina. Si Isabel na palagi niyang kakampi sa lahat at hindi nang huhusga. Cedric, malumanay na tawag ni Isabel. Gising ka na ba? Opo mama, pasok ka. Bumukas ang pinto at naroon ang kanyang ina. Nakaduster lang at nakapusod ang buhok. Sinipat siya nito ng mabuti at puno ng pag-aalala. Hindi ka bumaba para mag-almusal. Akala ko may sakit ka. Pinilit ni Cedric na ngumiti. Ayos lang po ako. Pero hindi ito naniwala. Lumapit ang mama niya. Hindi, kita ko may bumabagabag sa'yo. Ibinaba ni Cedric ang tingin at mabilis ang tibok ng puso. Gusto niyang itago ang lahat gaya ng dati. Ngunit ng sandaling yon, hindi niya nakaya. Cedric! Lalong lumambot ang boses ng nanay niya habang umuupo sa tabi niya. Anong nangyari? Nanginginig ang kanyang mga kamao. Mama, sinabi ni Cielo na may anak na siya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. 18 pa lang siya, mama. Nagpatuloy si Cedric. Pero nanay na siya. Nabuntis siya around 13 years old. Bahagyang napasinghap ang mama ni Cedric at natakpan ng kamay ang bibig. Kita ang gulat sa mukha nito. Ngunit walang puot, walang panghuhusga. Tanging pagkabigla at pag-alala lang. Oh, Cedric, ang bata niya pa. Bakit ang bata? Pero wala naman sa mukha niya ang maagang lalandi, hindi ba? Ang bait niya. Ibinaling niya ang tingin sa sahig. Nag-iiwasan po kami. Hindi ko po kasi alam kung anong sasabihin. Hindi ko siya masagot. Sobrang nashock po ako. Hinawakan ng nanay niya ang kamay niya. At ngayon, anong nararamdaman mo? Nag-alindangan siya bago huminga ng malalim. Takot. Natatakot po ako. Bata pa po ako at wala pa po akong napapatunayan. Wala pa akong may pagmamalaki. Pero mama... Tumigil siya at nag-ipon ng lakas ng loob. Gusto ko pa rin siyang mahalin ng buo. Pero sa paraang hindi siya masasakal. Kasi ang bata niya pa para maging ina. Kaya kung pipiliin niya po ako, hahayaan ko pa rin po siyang damhin ang kabataan niya. Hindi ko po kailanman ipagkakait sa kanya yon. At gusto ko ring mahalin ang anak niya. Lalong lumambot ang mga mata ng mama niya. Cedric, tumingin siya rito, nanginginig ang boses. Kalokohan ba yon? Nagustuhin ko yon. Hindi agad sumagot ang kanyang ina. Tinitigan muna siya ng malalim ni Isabel, hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga mata.
Pagkatapos, ngumiti ito ng banayad at puno ng pagkaunawa. May itatanong ako, handa ka bang maging ama sa batang hindi mo naman dugot laman? Nanikip ang dibdib ni Cedric. Bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit agad lumabas ang sagot. Opo, Bagamat nanginginig, mariin ang tinig niya. opo dahil mahal ko siya. Mahal ko po si Cielo. At kung mahal ko siya, kailangan mahalin ko rin ang anak niya. Parte ni Cielo ang anak niya. Lalong lumawak ang ngiti ng kanyang ina, bagamat kumikislap ang mga mata sa luha. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, sakripisyo, pasensya, paglimos ng ilang bahagi ng sarili, pati kabataan mo para may maibigay sa kinabukasan ng iba. Alam ko naman po yun. Bata pa rin po ako. Pabulong na sagot ni Cedric. At yun ang kinakatakot ko po. Wala pa akong may pagmamalaki. Walang trabaho, walang assurance kasi ano ba naman po ako? Estudyante pa lang. Siguro kaya natatakot si Cielo na sumugal sa akin. Bahagyang natawa ang kanyang ina. Hinila niya ito papalapit at niyakap ng mahigpit. Cedric, bulong nito. Ang bata mo pa pero heto ka na. Iniisip na ang pagiging ama. Iniisip ko kung dapat ba akong matakot o matuwa kasi tama ang pagpapalaki ko sa'yo. Hindi ako handa, ma. Alam kong hindi. Pero kapag naiisip ko siya at ang anak niya, hindi ko mapigilang gustuhin. Gusto kong naroon ako. Gusto kong ipagtanggol sila. Hinawakan ng kanyang ina ang mukha niya. Nakangiti ngunit puno ng dangal ang mga mata. Wala kang ideya kung gaano ako ka-proud sa narinig ko. Napakurap siya at nagulat. Proud kahit parang pangarap lang. Umiling ito. Hindi, Cedric. Dahil hindi mo lang iniisip ang sarili mo. Iniisip mo na ang kaligayahan ng iba. Yan ang puso ng isang lalaking handang magmahal. Handang bumuo, balang araw, kahit hindi pa ngayon, magiging isang mabuting ama ka. Dumampi sa puso niya ang mga salita nito. Dahan-dahang pinapawi ang unos na kanina'y gumugulo sa kanya. Talaga, mama? Mahina niyang tanong. Talaga, mariing sagot ng ina. Isang matatag na pundasyon para sa isang pamilya. Marahil hindi ngayon, marahil hindi bukas. Pero ang puso na ipinakita mo, yan ang uri ng puso magdadala sa iyo sa tamang landas. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, ma. Hinaplos nito ang kanyang buhok gaya ng ginagawa nito noong bata pa siya. Huwag kang magmadali, anak. Huwag mong itulak ang sarili sa takot. May sariling oras ang pag-ibig. Kung si Cielo talaga ang para sa'yo, balang araw kahit papaano ay magtatagpo ulit kayo. Pumikit si Cedric, pinipigil ang luha. Hindi niya alam ang hinaharap. Hindi niya alam kung papapasukin pa siya ni Cielo sa buhay nito, lalo na sa buhay ng anak nito. Pero may isang bagay siyang tiyak. Handa siya at ang kahandaang yon na pagtanto niya ay ang unang hakbang na mismo para mahalin ng buo si Cielo. Cielo! Tawag niya rito. Bigla itong natigilan bago dahan-dahang lumingon. Cedric, anong ginagawa mo rito? Gusto kitang makita. Mahinahon ang tono niya at maingat. Pwede ba tayo mag-usap? Please? Napakagatlabi si Cielo, parang nagdadalawang isip. Ngunit makalipas ang ilang segundong katahimikan, tumango ito ng bahagya. 5 minuto lang, huminga ng maluwag si Cedric. Yun lang ang kailangan ko. Naglakad sila papunta sa mas tahimik na bahagi ng campus. Unti-unting naglaho ang ingay sa paligid at napalitan ng mahihinang yabag at kaluskos ng mga dahon. Huminto si Cedric at hinarap ito. Cielo, panimula niya. Tungkol dun sa sinabi mo sa akin nung isang gabi, kailangan mong malaman ng isang bagay. Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ni Cielo. Huwag ka nang magsalita. Alam ko nang iniisip mo. Hindi, mali ka. Umiling si Cedric. Iniisip mong tinitingnan kitang walang halaga. Naalis ako dahil sa nakaraan mo pero nagkakamali ka. Naglaho ang takot sa mga mata nito. Napalitan ng kislap ng luha at hindi pantay na paghinga. Cedric. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Putol niya sa sinasabi nito. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Ang taong nasa harap ko ngayon, yung nagpapatawa sa akin, yung nagtutulak sa akin na maging mas mabuti. Hindi ka walang halaga, Cielo. Ikaw ang gusto ko. Doon tuluyang nabasag ang depensa nito.
Isang impit na iyak ang lumabas sa lalamunan ni Cielo. Napailing at unti-unting bumagsak ang mga luha. Hindi mo naiintindihan, Cedric. Hindi mo alam ang lahat. Kung ganon, sabihin mo sa akin. Pakiusap niya. Hayaan mo akong maintindihan. Nanghina si Cielo at naupo sa upuan at tinakpan ng mga palad ang mukha. Umupo si Cedric sa tabi at masakit ang dibdib sa bawat hikbi na naririnig. 13 anyos lang ako noon, bulong nito. 13, Cedric. Naintindihan mo ba yun? Bata pa ako, wala pa akong alam sa pag-ibig. Parang tinusok ang dibdib ni Cedric. Nanginginig ang mga kamay ni Cielo nang alisin ang mga kamay sa mukha. Hindi ko siya minahal. 18 na siya noon, mas matanda at ako. Sumang-ayon lang ako dahil pinilit ako ni Mama. Nanigas ang kamao ni Cedric sa tuhod niya. Pinilit ka? Napakahirap ng buhay namin noon. Pagpapatuloy nito at halos basag ang boses. Wala na kaming bigas. Sabi ni Mama kung makikisama ako sa kanya, magbibigay siya ng pera. At ginawa niya nga kasi gusto niya ako eh. Nakakakain kami dahil doon at inakala ko na wala na akong ibang pagpipilian. Kaya kahit alam kong mapusok siya at bata pa ako, hindi ako tumanggi. Kasi sa tuwing tatanggi ako magagalit si Tonton at ang ending wala kaming kakainin. Kaya palagi kong pinapaluguran ng lalaking yun nung bata pa ako. Umiling si Cielo at nanginginig ang balikat sa pag-iyak. Pero nabuntis ako at nung nalaman ng pamilya niya, ayaw nilang akuin. Ayaw din niya. Hindi niya ako minahal, Cedric. Ginamit lang niya ako at masyado kong bata at takot para lumaban. Parang binaliktad ang sikmura ni Cedric. Nag-aalab ang galit at hinanakit. Pero nilamon yun ng awa at sakit para sa kanya. Para sa batang si Cielo na napilitang pasanin ang bigat ng mundo na hindi naman para dito. At nang bumalik si Papa, mahina pang dagdag ni Cielo. At iniwan kami ni Mama kasama ng kalaguyo niya. Doon ko sinabi sa sarili ko na tama na. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong lumaban para sa mas mabuting kinabukasan. Para sa akin at para sa anak ko. Pero minsan pakiramdam ko na wala na lahat. Ang kabataan ko, ang kainosentihan ko. Para bang sira na ako? Hindi na nakayanan ni Cedric. Maingat ngunit mariin niyang hinila si Cielo papalapit at niyakap ng mahigpit. Nagpumiglas ito sandali. Mahina ang mga kamao laban sa dibdib niya. Ngunit mabilis ding bumigay at humagulgol sa balikat niya. Hindi ka sira, bulong ni Cedric, mariin habang hinahaplos ang likod nito. Hindi ka sira, Cielo. Ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko. Patuloy ang pag-iyak nito. Nanginginig ang buong katawan at lalo lamang hinigpitan ni Cedric ang yakap. Marahan niya itong inuugoy na parang bata. Wala siyang pakialam kung may makakita. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng mundo. Bata ka pa nun, marahan niyang sabi. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo lang ang kaya mo para mabuhay ka at ang mga kapatid mo. Hindi ka walang halaga dahil doon. Tao ka lang. Umiling si Cielo habang humihikbi. Pero Cedric, magsisisi ka. Kapag minahal mo ako, ibig sabihin, mamahalin mo rin ang anak na hindi mo naman dugo. Ibig sabihin, papasanin mo rin ang bigat na hindi mo naman dapat dalhin. Marahan itong itinulak ni Cedric palayo, sapat para magkatinginan sila. Makinig ka sa akin. Wala pa akong may pagmamalaki ngayon. Estudyante pa lang ako. Wala akong pera, trabaho o pruweba na kaya kitang alagaan. Pero isinusumpa ako sa'yo. Kapag nakapagtapos ako, kapag maayos ng buhay ko, tutulungan kitang palakihin siya. Ako ang magiging tamang lalaki na para sa'yo. Yung kaya mong mahalin nang walang takot. Napatitig lang si Cielo. Nanginginig ang labi at muling bumagsak ang luha. Cedric, mamahalin kita. Dagdag niya. At mamahalin ko rin siya. Dahil bahagi mo siya. At kung pipiliin kita, pipiliin ko rin siya palagi. Tumahimik ang paligid at tanging mga hikbilang ang naririnig. Dahan-dahang kumapit si Cielo sa damit niya. Mahigpit na parang siya na lang ang natitirang sandigan nito. Hindi mo alam kung gaano ko gustong marinig yan, pabulong na sabi nito. Matagal na akong natatakot na walang tatanggap sa akin o kaya sa kanya na hindi na para sa akin ang pag-ibig. Mahinang ngumiti si Cedric sa gitna ng sariling luha. Inabot ang isang hibla ng buhok at inilayo sa mukha nito.
Hindi mo na kailangan matakot. Hindi habang kasama mo ko. Nanginginig ang labi ni Cielo bago siya muling yakapin. Parang gumuho ang lahat ng bigat sa dibdib ni Cedric. Parang ayaw niya na itong bitiwan. Alam ni Cedric noon pa man, higit pa yon sa pag-ibig ng kabataan. Isa yung sumpa, isang pangako na kahit bata pa siya, kahit malabo ang landas, lalaban siya ng buong puso. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, naging masaya sila sa kanilang relasyon. Medyo lumalayo na rin sila sa barkada para maiwasan ang usapan. Bukod doon, malapit na silang magkolehiyo, kaya't iba-iba na rin ang tatahakin. Nasa loob siya, mahinang sabi ni Cielo at kinakalikot ang laylayan ng bulsa. Sinabi ko sa kanya na darating ang boyfriend ko. Tumango si Cedric at bahagyang natawa. Dapat sinabi mo, asawa na lang para papagad ang tawag sa akin. Napabusangot naman si Cielo. Natawa siya muli at hinalikan ito sa sentido. Joke lang, kabado nga ako. Saka kabado ako sa papa mo. Lumingon si Cielo at bumalik naman ang ngiti. Sinabi ko kay papa na boyfriend kita. Hindi naman siya nagalit. Supportive pa nga siya. Parang hinahayaan niya lang na makaranas ako ng pagiging dalaga. Sinabi ko rin naman na alam mo na may anak ako. Mahiyain siya pero kapag nakapalagayin mo na ng loob, napaka-sweet niya. Masaya siya para kay Cielo. Mukhang magkakasundo sila ng ama nito. Dahil katulad nito, gusto ni Cedric na hayaan si Cielo na damhin ang kabataan nito kahit naroon siya at may anak na. Binuksan ni Cielo ang pinto at pinapasok siya. Maliit lang ang sala at naroon ang mga kapatid nito. Tumakbo naman agad ang isang 4 na taong gulang na batang babae. Nandoon ang ama ni Cielo na bahagyang may ngiti nang makita siya. Ikaw na siguro si Cedric, tanong ng ama nito. Tumango naman siya kaagad. Nice to meet you po. Mama, tawag naman ng batang si Mika. Sino po siya? Ngumiti si Cielo at lumuhod sa tabi nito. Baby, siya si Cedric, boyfriend ni Mama. Tawagin mo siyang Tito Cedric. Magiliw namang ngumiti si Mika. Tito Cedric? Dahan-dahang yumuko si Cedric. Parang hinaplos ang kanyang puso. Simula ng araw na yon, naging parte na nga siya ng buhay ng mga ito. Wala pa siyang gaanong maibibigay, umaasa pa lang siya sa mama niya. Pero pinagsisikapan niyang ayusin ang pag-aaral. Mas nagkaroon siya ng motivation na makatapos kasama si Cielo. Para naman may marating sila pareho sa buhay at maging handa sa pagiging magulang. Hindi pa sila parehong handa. Marami pa silang kailangang ayusin. Gayunpaman, alam ni Cedric na siya ang binigay ng Diyos sa mag-ina para magsilbing sandigan ng mga ito sa kahit na ano. Ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Hindi ito bulag sa sugat ng nakaraan, kundi pinipiling manatili at lumaban. Hindi ito makasarili sapagkat handa itong magsakripisyo at umako ng pananagutan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.